Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi pwede na bigay todo tayo sa pagmamahal sa ibang tao tapos ay wala nang matitira para sa atin. Kaya nga dapat ay ibalanse natin at unahin nating mahalin ang ating sarili upang makapagbahagi tayo ng pagmamahal sa iba. Ikaw, kabarangay, mahal mo ba ang iyong sarili? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig sa Barangay Love Stories. Sobra talagang nakaka-addict ang bawat episode na tinatampok ninyo. Kaya naman nag-decide na po akong sumulat din at magpadala ng aking kwento. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman. 35 years old at taga Malolos, Bulacan. Kung ilalarawan ko po ang aking sarili ay proud kong sasabihin na isa akong masipag na anak, mapagmalasakit na miyembro ng pamilya at talaga namang bigay todo. Ang motto ko kasi ay lahat kakayanin para sa mga mahal ko sa buhay. At kung tatanungin ninyo mismo ang nanay Mirna ko, ay papatunayan niyang nagsasabi ako ng katotohanan. Nay, nandito na po ako. May dala po akong mga grocery. Pasensya na po ang konti ng nabili ko, eto lang. Anong konti? Ang dami-dami na nito. Ay, akin na nga lahat yan ang mailagay ko sa mesa. Tapos maupo ka muna dyan sa sopa para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi gumastos ka na naman para sa bahay natin. Sweldo ko naman po ngayon, Nay. Basta, salamat pa rin. Teka, ikukuha kita ng tubig na maiinom, ha? Mukhang uhaw na uhaw ka na dyan. Medyo nga po eh. Sige po, salamat po. Nak, malamig yan para mapatid uhaw mo. Inumin mo muna. Sige po, salamat, Nay. Sarap ng tubig. Tanggal uhaw ko dun. Nako, kawawa naman tong anak ko. Ang dami-daming binuhat. Kaya ko naman po, Nay. Kahit na. Ay, kumain ka na ba? Kung hindi pa, nagluto ako ng paborito mong ulam doon. Yung sarsyadong tilapia. Nako, dinamihan ko na yung itlog at kamatis kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Oh! Wow! Ang sarap naman, Nay! Masarap talaga yon kasi punong-puno rin yun ang pagmamahal ng isang ina. Paano? Ipaghahain na ba kita, anak? Nako, mamaya na po, Nay. Gusto ko munang umupo rito sa sofa para naman malapat ko sandali yung puwet at likod ko. Ako na lang din po ang maghahain ng pagkain ko mamaya. Ayaw mo ba na asikasuhin kita? Siyempre gusto ko po, pero chillax na lang po muna kayo dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kakain din naman po ako maya-maya. Teka, may ibibigay po pala ako sa inyo, Nay. Kunin ko lang po wallet ko, ha. Ano yan? Pera? Opo. Ito po, para po sa inyo. Para sa akin, ano namang gagawin ko dyan? Pambayad po sa tubig at saka sa kuryente.
O bakit parang ang dami naman yan? Magkano lang naman yung tubig at kuryente natin rito, anak? Yung sosobra po dyan ma sa inyo na. Baka gusto nyong magpasalon, manicure o pedicure. Ay nako, hindi na. Luho lang yon. Gastos lang. Ay, meron naman pong panggastos, tsaka minsan lang naman po ito. Ikaw talaga. Siyempre, nahihiya ang nanay mo kasi baka wala ka ng pera dyan pang gastos. Ang dami-dami mo ng pinamiling grocery tapos nagbigay ka pa ng pera para sa tubig at kuryente. Huwag po kayong mag-alala ma, kasi meron naman po akong panggastos dito. Sigurado ka ba, nak? Opo. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi, pero nag-aalala lang ako Simula nung nagkatrabaho ka parang hindi ka na pumalya sa pagtulong sa pamilya natin. Kahit nga ilang kamag-anak natin, tinutulungan mo pag kaya mo. Ayoko lang na masaid yung ipon mong pera ikaw naman yung mauubusan. Nako ma, hindi po mangyayari yon kasi sinisiguro ko na may natatabi rin ako para sa sarili ko. May kasabihan nga na mahirap tumulong sa iba kung hindi ko muna uunahing tulungan ang sarili ko. Lagi nyo kaya pinapaalala sa akin yun. Aba, oo naman. At saka, tumutulong lang naman ako sa mga kamag-anak natin kung nakaluluwag ako Kung wala, tumatanggi naman po ako. Noon, medyo hirap akong humindi pero ngayon, pinag-aaralan ko na po. Tama rin naman yan. Mahirap na sa'yo lang lagi iaasa ang lahat. Kaya nga po Pero masaya naman ako sa tuwing nakakatulong ako. Lalo na sa inyo at dito sa bahay natin. Alam ko, kapos din iba kong mga kapatid. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, nak. Kasi malaki talaga ang naitutulong mo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Pero paalala pa rin huwag mong abusuhin ang sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa trabaho at maglibang-libang ka rin. Alam mo yon, umalis ka, mamasyal, para hindi puro trabaho at bahay lang ang napupuntahan mo. Pero katulad ng iba nating kabarangay, Papa Dudut, na lumaki sa hirap, hindi na iba ang kwento ng aming pamilya. Mekaniko sa talyer ang tatay ko samantalang labandera naman si nanay. Tapos 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Madalas kulang talaga ang kita ng mga magulang namin. Pangkain at panggastos namin sa araw-araw ay kinakapos. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako upang hindi na namin muling maranasan ang magutom. Kaya naman binuhos ko talaga ang panahon ko sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay hindi pa ako nakontento sa pag-oopisina. Dahil tuwing day off ko ay rumaraket pa ako sa food business ng kaibigan ko bilang kosinero. Dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko na ang aking buhay pag-ibig. Bagay na madalas kumustahin sa akin ng nanay ko. Nak, pwede ba kitang matanong? Sige po ma, ano po yun? Ilang taon ka na nga ba ulit? 34 na po ako ngayon taon. Bakit po? Lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Pero ni isang babae, wala ka pang nababanggit o pinakikilala sa akin na nililigawan mo. Nak, may bala ka pa bang mag-asawa? Siyempre ma, meron po. Kailan mo naman bala? Kasi nagkakaedad ka na. Nung panahon namin, ganyang edad, may 5 ng anak. Ay, iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Saka sa totoo lang, wala po akong oras makipag-date dahil busy ako sa pagtatrabaho. Oo nga Kahit day off mo doon ka naman sa kaibigan mong si Tio pumapasok. Wala ka ng pahipahinga. Masaya naman po ako na marami akong ginagawa Saka nakakapagpahinga naman po ako Pero wag mo pa rin kalimutan mag-love light. Kasi baka magulat ka na lang, tumanda ka ng binata. Ma naman, wala naman po sigurong problema kung tumanda akong binata, di ba?
Wala nga, pero masarap pa rin yung meron kang sariling pamilya at saka mga anak. Oo, mahirap ang buhay pero naniniwala naman ako na gagawin mo ang lahat para itaguyod yung pamilyang bubuuin mo eh. Malaki ang tiwala ko na magiging mabuti at responsable kang padre de pamilya. Sige po, Ma. Kapag meron na po akong natitipuhang babae, kayo po ang unang makakaalam. Abay, dapat lang kasi nanay mo ako. Ako ang dapat una mong pagsabihan dahil kung hindi magtatampo ako. Thank you talaga sa tulong mo sa business ko, tol ah. Laking luwag lalo kapag may tauhan ako na hindi pumapasok eh. Kung pwede lang talaga na dito ka na lang sa akin magtrabaho kaso hindi ko kayang pantayan ang daily rate mo eh. Oo, kasi kapag dito na ako papasok, malulugi ka sa akin. Ewan ko sa'yo. May iba tayo. Wala ka pa rin bang nililigawan, bebot? Nako, tol. Nagugustuhan nga, wala eh. Liligawan pa kaya? Baka sakali lang naman ako na meron na. Nako, nagbabaka sakali o nakikichismis? Ganun na rin yun. Siyempre, sa ating anim na magtotropa ikaw na lang yung wala pang bebe. Ayaw naman namin tumanda kang binata kaya dapat kumilos ka na para di mangyari yun. Alam mo, tol, para kang nanay ko. Nung nakaraan lang, kinumusta niya buhay pag-ibig ko. Wala naman daw kaso maging matandang binata pero mas masarap pa rin ang may asawa at mga anak. Totoo yan. Tingnan mo ko ha. Meron akong mga anak. Wala nga lang asawa kasi hindi naging okay pagsasama namin. Pero ayos lang dahil nasa akin naman yung mga bata eh. Ayun, magulo na masaya. Iba pa rin kapag may kasama kang bata. Kahit nakakapagod silang alagaan pero nakakatuwa pa rin. Sino ba kasing may sabi sa'yo na gusto kong tumandang binata? Siyempre naman, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Kaya lang, ang problema ko wala na akong panahon na kumilala ng babae. Masyado ka kasing busy sa trabaho. Kulang na lang, pakasalan mo mga trabaho mo eh. Huwag ganun. Sobra ka naman, tol. Joke lang. Alam ko naman na masipag ka at responsableng anak. Bigay todo kung tumulong. Pero sabi nga ng nanay mo, pumag-ibig ka rin. Yan din naman gusto namin para sa'yo ng mga tropa natin eh. Kaya nga, meron sana akong papakilala sa'yo. Ha? Sino naman? Marisa ang pangalan niya. Kaibigan ng kapatid ko. Mabait yun. Maganda. Mahinhin kumilos at magsalita. Single and ready to mingle. Nasabi ko na rin sa kanya na irereto kita sa kanya. Kaya alam niya na single ka rin. Alay mo, kayo na pala ang para sa isa't isa, di ba? Subukan mo lang makipag-date at kilalanin pa ng husto si Marisa. Papadudot, nagkita kami ni Marisa sa isang cafe sa Quezon City. At masasabi ko na kabadong-kabado ako. Yun pa lang kasi ang unang beses na may makaka-date ako kaya naman ayokong magkamali. Pero buti na lamang at mabait si Marisa at malumanay magsalita. Kaya naman napanatag agad ang aking kalooban. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At doon na niya nakwento na meron siyang anak sa ex-boyfriend niya na nasa probinsya nila sa Iloilo. Sa totoo lang, nagulat ako noong nalaman kong single mother siya pero hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya. Mas sumanga pa nga ako sa kanya at tumaas ang aking respeto sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, niligawan ko si Marisa ng 2 buwan bago niya ako sinagot. Noong mga panahong yon ay nakilala at nakausap ko na rin ang anak niya sa video call. Sa katunayan ay nagplano na nga kami ng bakasyon sa Iloilo
para personal ko na itong makilala. Pasukan din kasi ng mga panahong yon kaya hindi niya basta-basta mapapaluwas sa Maynila ang bata. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay sinabi ko kay Marisa na ipakilala ko muna siya sa aking nanay. Hindi ko pa siya naisasama noon sa bahay dahil pareho pa kaming busy sa aming mga trabaho. Pero palagi ko siyang nakukwento sa nanay ko kaya naman sabik na sabik din ito na makilala siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang sarap po talaga nitong niluto niyong kare-kare, Nay. Nako, salamat anak. Uy, pero magdahan-dahan ka nga sa pagkain ha. Baka mabulunan ka, tsaka baka kung ano na lang ang isipin ni Marisa, oh. Nako, Nay. Alam po ni Marisa na masarap kayong magluto kaya ganadong-ganado ako pag kumakain. Lagi ko rin kasing nakikwento sa kanya yun, Nay. Di ba, babe? Tama po si Norman. Walang araw na hindi niya binida yung bawat luto niyo na pabaon niyo sa kanya. Nako, ganun ba? Salamat naman. Pero bakit parang hindi ka halos kumukuha ng ulam? Ayaw mo ba ng kare-kare? Yung totoo, allergic po kasi ako sa mani eh. Aha? Ganun ba? Nako, paano yan? May nakain ka na? Hindi naman po malala yung allergy ko, tsaka kaunti lang naman yung nakain ko, kaya ayos lang po ako. Marisa, nako, sorry ha, hindi ko alam na may allergy ka sa mani. Specialty kasi ni Nana yung kare-kare, kaya yan yung nirequest ko na lutuin niya. Special din kasi yung okasyon dahil nga ipapakilala kita sa kanya. Ayos nga lang ako. Kaunti lang nakain ko, di ba? Tsaka saka kung wala akong allergy siguradong hindi ko pa rin kakainin yung luto ng nanay mo. Kasi hindi naman masarap. Paano niya naging specialty yan? Ang tabang naman. At ang lansa ng karning ginamit. Makunat din. Pati yung gulay mapait. Nakakadiri. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko, Norman? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Pasensya ka na ha kung hindi ka nasarapan sa luto ko. Wala na po ba kayong ibang niluto? Ha? Kasi hindi ko makakain yung kare-kare na yan. Baka hindi lang malalang allergy abutin ko dyan eh. Baka sumakit din tiyan ko. Sige. Teka, ipagluluto kita ng ibang ulam. Nay, Nakita ko sa ref natin. Ha? Nay, wag na, Nay. Order na lang tayo. Wag ka nang umorder. Gastos lang yan. Tsaka meron pa naman tayong mga sangkap dyan sa ref. Ako nang bahala, ha? Kumain na lang kayo dyan, ha? Sandali lang, magluluto lang ako. Nay! Marisa, mag-usap nga tayo dun sa labas. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito na lang sa mesa. Mamaya malamok pa dun kagatin pa ako. Please, Marisa, kahit sandali lang. Ay, nako! Kakainis ka talaga. Nandito na tayo sa labas. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Dalian mo ha, kasi ayokong papakin ng lamok dito. Hindi naman malamok, masyado ka lang maarte. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong maarte? Sorry pero sumusobra ka na kasi. At bakit ako sumusobra, Aber? Wala naman akong ginagawa sa'yo Sa akin wala, pero sa nanay ko meron. Pinahiya mo lang naman yung luto niya, pinaghirapan niya yun. Saka saan galing yung pinagsasasabi mo kanina na hindi masarap sarap na sarap nga ako sa pagkain kanina. Aba, anong malay ko kung na-immune na yung panlasa mo sa luto ng nanay mo? Lagi mong kinakain malamang nasanay na yung dila mo. Ang bihira ka, ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Pero nag-expect lang talaga ako na mala 5-star restaurant yung luto ng nanay mo. Pero turns out, hindi naman pala. Hindi ko na nga malunok kaya tinigilan ko ni. Kahit titigan masakit sa mata. Okay, look. Hindi naman sa nilalait ko yung luto ng nanay mo, ha? Mali ko lang din siguro Masyado akong nag-expect. Sinadya ko pa namang hindi kumain bago pumunta rito sa inyo. Kasi nga plano ko na dito kumain ng marami. Kaya lang ganun pa ang nangyari. Mali pa rin na pinahiya mo ang nanay ko.
Sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Wow! Kasalanan na palang pagiging prangka, ha? Eh kung hindi ko sasabihin ng totoo, ako naman ang kawawa, di ba? Gusto mo, magsinungaling ako sa'yo? Sabihin kong nasasarapan ako sa luto ng nanay mo kahit hindi? Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas eh. Kung hindi mo kayang tanggapin yung pagiging prangka ko, buti pa maghiwalay na tayo. Papa Dudut, ayoko namang maghiwalay kami ni Marisa kaya naman pilit ko siyang inunawa ng mga panahong yon. Inihingi ko na lamang siya ng pasensya sa nanay ko na nagsabi naman na ayos lang. Pero ramdam ko na labis niyang kinalungkot ang una nilang pagkikita ng girlfriend ko dahil sa pagiging prangka nito na wala naman sa lugar. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaayos naman kami ni Marisa kaya lang ay habang umuusad ang aming relasyon ay unti-unti kong nadidiskubre ang natatagong ugali ng girlfriend ko. Taliwas po sa pagiging mahinhin at malumanay niyang magsalita. Noong una ay ang natatago niyang kaartihan na wala sa lugar at pagiging matabil ang dila. Bukod doon ay magastos din po si Marisa, Papa Dudut. Alam mo, gustong-gusto ko talaga sa cafe na to. Aesthetic eh. Sigurado akong pupusuan na naman ng mga friend ko online yung My Day ko. Aesthetic nga pero di naman masarap yung kape saka ang mahal ng menu nila. Sabi ko naman sa'yo, subukan natin sa iba eh. Meron akong alam na kabubukas lang pero maraming magagandang review. Ayoko sa iba. Gusto ko rito. Hindi bagay yung beauty ko sa mga pipitsuging kainan, no? Maawa ka naman sa akin. Maaate mo ba na i-date ako sa isang mabaho at mumurahing lugar? Marisa, para sa kaalaman mo, hindi mabaho yung lugar na gusto ko sanang puntahan natin sa date natin ngayon. O, edi sige. Hindi na kung hindi. Pero mumurahin pa rin. Ayoko doon. Gusto ko rito. Ay, bahala ka na nga. Bahala talaga ako. Ay, babe, malapit na pala yung birthday ko. Ano palang plano mong regalo sa akin? Ano? Don't tell me, nakalimutan mo na ah. Sige ka, magtatampo ako. Hindi ko nakalimutan pero sikreto muna kung anong ireregalo ko sa'yo. Siyempre, wala nang element of surprise yun kapag sinabi ko, di ba? Hindi ako mahilig sa sorpresa eh. Mas gusto ko, alam ko na kung anong ireregalo mo sa akin. Para naman masabi ko agad sa'yo kung magugustuhan ko yun. Anong ibig mong sabihin? Para lang hindi masayang yung pera mo. Dapat magugustuhan ko talaga. At saka para sigurado na magugustuhan ko, ako na lang ang pipili o magsasabi kung anong ireregalo mo sa akin, di ba? Hayaan mo na yung surprise na yan. Madali naman yung pekein sa social media. Ang totoo, wala pa talaga akong naiisip na regalo eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ibibigay ah. Masyado lang kasi akong maraming iniisip nitong nakaraan kaya... Okay lang naman. Kaya nga tinanong ko para matulungan kita eh. Alam mo kasi, marami akong gustong bilhin. Pwedeng ikaw na bumili ng iba doon para mabawasan yung nasa listahan ko. Yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko. Nandito na po ako, Ma. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka, anak? Wala po ito. Pagod lang po ako sa trabaho. Gusto mo ba ng tubig? Huwag na po, Ma. Hindi naman po ako nauuhaw. Upo na lang po muna ako kasi kanina pa nangangalay itong balakang ko eh. Nakasabit kasi ako sa jeep para lang makauwi rito. Grabe, wala ako halos masakyan tapos ang lakas pa ng ulan.
Ay nako, bakit hindi ka na lang nag-taxi o di kaya nagrenta ng kotse para makauwi rito? Wala na po kasi akong cash tapos hindi ko naman magamit yung card ko dahil nasagad ko na. Wala pa akong pambayad kasi sa susunod na linggo pa yung sweldo namin. Oo nga pala ama, pasensya na po pala kasi baka hindi ako makapagbigay para sa grocery natin sa sahod ko Unahin ko lang pong bayaran yung credit card ko kasi baka magka-penalty po ako. Mahirap na. Ay, wala namang kaso yon kasi nandyan pa naman yung mga pinamili mo. Pero matanong ko lang ha, hindi naman sa nangingialam ako pero ngayon ko lang yata narinig na nasagad mong paggamit ng credit card mo. Tapos naubusan ka pa ng cash hindi ka naman ganyan nak. May binili ka ba o nanakawan ka? Hindi po ako nanakawan ma pero tama po kayo na may binili ako. Binilahan ko po ng bagong cellphone si Marisa kasi birthday niya po ngayon. Yun po kasi ang request niya Tapos kumain kami sa labas kaya ayun. Naubos naman yung cash na dala ko. Barya na lang ang natira kaya hindi na nga ako nakapag-taxi pa uwi. Ganun ba? Ay, buti na lang ligtas ka pa rin na nakarating dito sa atin nak. Di bale, sa susunod, siguraduhin mo na lang na may ititira ka pang pamasahe. O di kaya, kapag wala ka na talagang pera dyan, di tawagan mo ko. Sasabihan ko yung mga kapatid mo na pahiramin ka ng pera. Yung isesend nila gamit yung e-wallet para meron kang magamit. Opo ma, salamat po ha. Wala yun anak. Oh, sige na, kumain ka na doon. Para naman makapagpahinga ka na pagkatapos. Papadudot hiyang-hiya ako sa nanay ko ng mga panahong yon. At bagaman sinabi niya na wala namang kaso kahit magkano lamang ang ilaan ko para sa bahay namin ay hindi pa rin mawala sa akin yung pakiramdam na nagkulang ako. Sa kabilang banda ay ayoko namang makaramdam ng pagsisisi na mas inuna kong bilhin ang birthday gift ni Marisa up to the point na nagipit na ako. Kaya nga ginawa ko talaga ang makakaya ko upang i-budget ng maayos ang aking sweldo kaso'y sadyang nahihirapan ako dahil sa pagiging maluho ng aking girlfriend. Hindi ko na lang namalaya na naubos na pala ang ipon ko sa mga bagay na pinabibili niya na hindi lang para sa kanya kundi maging sa anak niya. Hindi ako maramot na tao. Pero nung time na yon ay nasa na talaga ako papadudot. Hindi lang sa pinansyal kundi maging emosyonal at mental. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay mas nanaig pa rin sa akin ang pangunawa at pagmamahal kay Marisa papadudot. Kaya naman kahit halos maubos na ako ng mga panahong yon ay nagtitiis ako. Maasikaso naman din kasi si Marisa at bumabawi siya sa akin kapag pakiramdam niya ay nagkukulang na siya. Malambing naman siya pero mas madalas nga lang kapag may kailangan siya nangyayari yon. Hindi nga nagtagal ay ibinalita sa akin ni Marisa na buntis siya papadudot. Pero naging maselan yon. Kaya naman nag-decide kami na tumira muna sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Complete bed rest ng 3 linggo ang rekomendasyon ng OB niya. Dahil hindi makapit si baby at ayaw naman namin na may mangyaring masama sa anak namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko na nagboluntaryo siyang alagaan si Marisa. Akala ko ay maayos ang turingan nila sa isa't isa pero nagkamali pala ako papadudot. Isang beses ay narinig ko sila na nagtatalo sakto galing akong banyo dahil katatapos ko lamang maligo.
Marisa, tulog ka na ba? Hindi po, Nay. Pwede ba akong pumasok? Kukunin ko lang yung mangkok na pinaglagyan ko ng lugaw. Sige po. Hala, nak! Bakit yata parang hindi mo naman kinain tong lugaw? Wala naman kasing lasa tsaka nakakasuka. Paanong nakakasuka maayos naman at malinis yung pagkakaluto ko dyan. Tsaka may lasa yan, tinikman ko yan kanina Sa wala nga akong nalalasahan Alangan namang ipilit kong sabihin na meron kahit wala, di ba? Lumabas naman akong sinungaling nun. Ganun ba? Pasensya na ha. Baka nagkamali lang talaga ako. Hoy, Marisa. Bakit mo sinisigawan ng nanay ko? Hindi ko sinisigawan ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Anong hindi? Ang taas ng boses mo, saka dinig na dinig ko dun pa lang sa banyo. Kaya nga tinapos ko na yung paliligo ko para labasin na kayo. Hindi ko nga sabi sinisigawan yung nanay mo. Masyado ka namang OA Pinagsasabihan ko lang siya na hindi masarap yung lugaw na niluto niya para sa akin. Tsaka, bakit ba siya panipakain sa akin ng lugaw? Wala naman akong sakit. Nagkataon lang naman talaga na kailangan kong humilata sa higaan na to ng 3 linggo, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko kayang ngumuya ng matinong pagkain. Ayoko niyan. Hindi ako nabubusog dyan tapos ang tabang pa. Marisa, pwede mo namang sabihin ng maayos sa nanay ko Hindi yung ganyan na pinagsasalitaan mo pa siya ng hindi maganda. Teka nga, abogado ka ba ng nanay mo? Anong sinabi mo? Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatanggol imbis na ako ang kampihan mo. Baka nakakalimutan mong partner mo ko at magiging nanay na ng anak mo. Siyempre hindi ko nakakalimutan yun, pero nanay ko pa rin yung binabastos mo. Anong binabastos pinagsasasabi mo dyan? Alam mo sumusobra ka na ha? Ma, magsalita naman kayo! Sabihin yung hindi ko kayo binabastos! Hindi naman ako binabastos ni Marisa, anak. Anong hindi? Dinig na dinig ko nga mga pinagsasasabi sa inyo ng babaeng yan. Hindi na niya kayo nirespeto. Hoy Marisa, nanay ko pa rin yung kausap mo at wala kang karapatan na bastusin siya. Wala ka ba nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Sinong nag-aalaga sa anak ko kung wala akong nanay, di ba? Meron naman pala, pero ganyan mo ba kausapin at pakitunguhan ng nanay mo? Hindi! Nanay ko yun Kung ganon, matuto ka ring igalang ang nanay ko kasi parang ako na rin yung hindi mo nirespeto sa tuwing binabastos mo siya. Ang bait-bait ng nanay ko pero hindi ibig sabihin pwede mo na siyang abusuhin. Ni minsan hindi kanya pinatulan. Siya pa nga madalas humingi ng pasensya matapos mo siyang tarayan, di ba? Sana dun man lang maisip mo na nakakabastos ka na. At kung kaya mong irespeto ang nanay mo, sana gawin mo rin yun sa nanay ko. Norman, hindi naman siguro sinasadya ni Marisa kaya hayaan mo na lang. Ayos lang naman ako Oh, tingnan mo! Ayos lang naman pala sa nanay mo Pero kung makareact ka dyan, akala mo nakagawa ko ng krimen? Pasensya na, Pasensyahin mo mukha mo! Sabi ng OB natin hindi raw ako dapat ma-stress, pero sa'yo ako nai-stress! Isama mo pa yung nanay mong ewan! Sana talaga doon na lang ako sa nanay ko sa Iloilo umuwi! At siya na lang yung dapat na nag-alaga sa akin! Hindi kayo! Papadudot dismayado ako at nasaktan sa kung papaanong pakitunguhan ni Marisa ang nanay ko. Akala ko kasi nagbago na siya pero maling-mali ako dahil hindi naman pala papadudot. Sa palagay ko nga ay mas lumala pa ang pag-uugali niya dala na rin ang kanyang pagbubuntis. Isyo na rin kay Marisa na nagbibigay ako ng ambag sa bahay namin lalo na at magkaka-baby na kami. Dapat daw ay sila na lamang ang sinusuportahan ko at hindi na ang pamilya namin. Hindi ko naman pinapabayaan si Marisa at ang magiging anak namin pero hindi ko basta-basta mapuputol ang suporta ko sa nanay ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay binabalanse ko yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng kinakasama ko. Pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko kung gaano niya kaayaw yung setup namin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na maghanap ng marirentahan dahil kaya naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Lumipas nga ang 2 buwan at naging okay naman ang baby namin kaya hindi na kailangan ni Marisa na mag-bed rest. Dahil doon ay nagpaalam siya sa akin na lalabas siya para makipagkita sa dati niyang mga katrabaho, bagay na pinayagan ko naman. Kaya lang ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla.
ba naman tong lalaking to? Nasend pa talaga ng picture niya na naka-topless. Oh, kita ko tuloy yung kanyang mga pandesal. Ha, Marisa? Anong sabi mo? Ano ka ng kalabaw? Hindi ako anak ng kalabaw, anak ako ng nanay ko. Nagulat ako kaya nasabi ko yun. Pero ewan ko sa'yo, sineryoso mo naman. Paano hindi ko seseryosohin kung ano-anong naririnig ko sa'yo? Ano bang narinig mo? Nasabi mo may nag-send sa'yo ng picture na nakatopless. Sino ba yan, ha? Saka bakit mo biglang tinatago yung cellphone mo, ha? Wala ka na doon. Anong wala ako doon? May tinatago ka, no? Tangero ka Wala akong tinatago sa'yo. Kung wala, edi patingin ako ng cellphone mo. Akin na. Akala mo hindi ko napapansinan nitong mga nakaraang araw palagi kang nakatutok dyan sa cellphone mo, ha? Narinig pa kita na may kausap ka nung isang gabi. Kaya akin na, patingin ako niyan. Gusto kong malaman kung sino ba yung kausap mo niyan. Ayoko nga. Ganon. Pues aagawin ko na lang sa'yo kung ayaw mong ibigay. O ano? Kahit ayaw mo nakuha ko naman na. Norman, please sa akin yung cellphone ko. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan. Ha? Ba't mo gagawin yun? Kasi may tinatago ka na ayaw mong malaman ko? Hindi. O ayan o. Sakto, ang daming mensahe ng kausap mo. Tingnan ko nga kung sino tong hayop na to. Norman, wag! Ano to? Bakit kayo magkausap ni Theo, ha? At bakit siya nagpapadala ng mga hubad na litrato sa'yo? Nasaan na yung hayop na yun? Walang iya ka, Theo. Norman, wag mo nang sugurin si Tio. Ikaw! Hayop ka, Theo! Akala ko kaibigan kita pero tinalo mo ako! Dapat sa mukha mo sinusuntok para makita mong hinahanap mo! Norman, bakit mo ako sinuntok? Nagtanong ka pa talagang ahas kaya kulang pa nga yan dahil sa ginawa niyong panloloko sa akin! Sira ulo ka, Norman! Kala mo siguro hindi masakit yung ginawa mo, no? Halika! Dadagdagan ko pa para lalo ka Sige, masasaktan! tara! Magsuntukan tayo! Kala mo yata, tagasang kita eh! Tama na! Tumigil na kayo! Ikaw babae ka, huwag mo akong awatin! Tuturuan ko pa ng leksyon yung lalaki yan! Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sige nga! Nagtatanong ka pa rin! Eh bakit sa akin ka lang nagagalit? Eh si Marisa naman ang unang lumapit sa akin, Paano hindi ako magagalit? Nakita ko yung mga hubad na litratong sinend mo sa girlfriend ko! Baka nakakalimutan mo. May kinakasama na si Marisa at ako yun! Hindi ko naman nakalimutan yon. Pero yung kinakasama mo, ang humingi ng mga picture ko na yon. Ano? Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Sabi mo gusto mong makita ang katawan ko kaya nag-send ako ng picture. Kaya lang nagpahuli ka naman kay Norman kaya yari tuloy tayong dalawa. Tio! Sumusobra ka na, Norman. Akala mo hindi kita papatulan, ha? Sige! Magsuntukan tayo! Para lalo ko mapadugo yung bastos mo ka! Ano ba kayo? Sinabing tama na Makinig naman kayo sa akin! Huwag akong magsabihan at awatin mo kundi ang Norman na yan. Siya naman na noon ang nanunto ka at mag-amok dito sa pamamahay ko. Meron akong dahilan kung bakit ko ginawa yun! Tinalo mo ako, tol! Akala ko pa naman magkaibigan tayo! Tigil na kayo sa amin! Ang sakit! Marisa! Marisa! Marisa, nagdudugo ka! Ang baby ko! Ang baby ko! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Dalhin niyo ako sa ospital! Papadudot, dinala namin si Marisa sa ospital dahil nagdudugo siya ng mga panahong yon. Takot na takot ako ng mga panahong yon para sa kaligtasan ng baby namin. Kaya nga pansamantala kong nakalimutan ang galit ko kay Theo dahil natuon ang buong atensyon ko para kay Marisa. Pagdating namin sa ospital ay agad na inasikaso ng mga doktor ang kinakasama ko. Pinaghintay kami ni Theo sa labas ng emergency room at doon ko na tinawagan ang nanay ko. Gulat na gulat siya sa mga nangyari at humahangos na nagpunta sa ospital na kinakaroon na namin.
Pero huli na ang lahat dahil binalita sa amin ng doktor na nakunan si Marisa. Ibig sabihin, patay na ang baby namin. Sobrang sakit ng pangyayaring yon at hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakaramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nawala ang aming anak. Pero mas masakit na pagkagising ni Marisa ay inamin niya sa akin na hindi ako ang ama ng sanggol na dinadala niya. Matagal na pala silang may relasyon ni Theo at may ginagawang milagro habang nakatalikod ako at hindi pa sila nakontento dahil pinaako pa nila sa akin ang bata na hindi naman nanggaling sa akin. Kaya nga noong araw ding yon ay nakipaghiwalay na ako kay Marisa. At tinapos ko na ng tuluyan ng pagkakaibigan namin ni Theo. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on ako, Papa Dudut. Tinuring ko na lamang na blessing in disguise ang redirection na nangyari at mas nag-focus na lamang ako sa aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Norman. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.